Mga kaastig, ang pelikulang ating mapapanood ay ang 3 Days to Kill. Enjoy watching! Hey, sasapa. Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita sa isang babaeng agent na si Vivian Delay, na pumapasok sa intelligence office ng CIA para makipagkita sa direktor nito. Sa pulong, ipinahayag ang misyon ni Vivian na arestuhin si Wolf, isang target ng CIA sa nakaraang 10 taon. Si Wolf ay isang dating German soldier na nagbebenta ng mga high-end explosive device sa mga terorista sa buong mundo, at ang kanyang kanang kamay na si Albino naman, ang nagbebenta ng mga bomba sa Serbia. Ipinaliwanag ng direktor na nagpadala siya ng isang team upang isecure ang bomba at arestuhin si Albino. Ang tungkulin ni Vivian sa misyon na ito ay patayin si Wolf, habang ang ipinadalang secret agent team ay ang haharap kay Albino. Bago umalis, tinanong ni Vivian kung sino ang pinadalang agent, at sinagot ito ng direktor at sinabing si Ethan Renner, isang high-profile secret agent ng CIA. Samantala, katatapos lang ni Ethan sa kanyang misyon na despatchahin ang isang teroristang grupo mula sa isang silid ng hotel, lumilitaw na may ibang mga agent na nagsusurveillance sa hotel gamit ang CCTV, isang babaeng agent na si Yasmin, na nagpapanggap bilang janitor, ay pumasok sa isang silid ng hotel at nakita ang maraming katawan, at nalaman niyang natapos na ni Ethan ang kanyang misyon. Tinawagan ni Yasmin si Ethan habang siya ay bumibili ng gamot sa isang pharmacy. Maya-maya, ibinigay ni Yasmin kay Ethan ang isang briefcase na may scanner. Pagkatapos, bumalik si Ethan sa stakeout at naghintay kay Albino. Nang makita ang kanyang target, biglang tumunog ang alarm sa kanyang cellphone, na nagpapaalala sa kanya na kaarawan ng kanyang anak na babae. Itinago niya ang kanyang cellphone at sinimulang tapusin ang kanyang misyon sa pamamagitan ng pag-scan sa bag ni Albino. Tapos, lumapit si Ethan at sinadyang ibinagsak ang briefcase na dala ni Albino. Lumabas si Ethan at nagmamadaling pumunta sa isang kotse upang ibigay ang briefcase para sa agarang pagsusuri ng isa pang agent ng CIA. Pagdating doon, humingi siya ng permiso na tawagan ang kanyang anak sa kanyang kaarawan at nakakuha siya ng 5 minutong tawag. Dahil wala siyang barya para sa payphone, ipinagpalit niya ang kanyang relo para sa barya sa isang tindahan. Kasabay nito, sa loob ng hotel, aksidenteng nabangga ni Albino si Yasmin, at nakilala niya ito bilang isang agent. Inutusan ng surveillance team sa sasakyan ng lahat ng agent na lumipat kaagad dahil nahuli si Yasmin. Ngunit pinahinto ito ng isa sa mga agent dahil kailangan pa rin ng proseso ng pag-scan upang makumpleto. Nang lumabas si Albino at napatunayang may dalang bomba ang kanyang briefcase, lahat ng agent ay lumipat upang arestuhin siya. Sa loob ng hotel, nalaman ni Albino na siya ay target ng CIA, kaya agad siyang nakipag-ugnayan kay Wolf, na humiling sa kanya na kanselahin ang transaksyon na kanyang gagawin. Pagkatapos makuha ang utos, pinatay ni Albino si Yasmin upang makatakas siya at ang kanyang grupo. Samantala, si Ethan, nakausap ang kanyang anak na babae, ay nagulat nang makita ang isang agent ng CIA na nagmamadaling lumabas sa sasakyan. Di nagtagal, nagkaroon ng shootout sa harap ng hotel sa pagitan ng CIA at ng grupo ni Albino. Bit-bit ang briefcase, binaril agad ni Albino ang staff ng hotel upang agad makalabas. Sa hindi kalayuan, ibinaba ni Ethan ang telepono at mabilis na hinarap si Albino at ang kanyang grupo. Nang papasok na si Ethan sa hotel, pinindot ni Albino ang isang switch na nagpasabog sa hotel na nagpatilapon sa kanya sa sahig. Nang magising siya, nakita niya ang maraming agent ng CIA na nasugatan at napatay sa engkwentro. Agad na bumangon si Ethan at sinubukang habulin si Albino, na tumatakas at dumaan sa bubungan ng hotel. Nagawa niyang mapatay ang mga kasama ni Albino ngunit nakatakas pa rin ang masamang kalbo. Sa hindi kalayuan, makikita si Vivian na minomonitor si Ethan. Habang hinahabol ni Ethan ang kalbong si Albino, biglang sumakit naman ang kanyang ulo. Sa kabila ng mga pangyayari, nagawa ni Ethan na barilin sa binti si Albino bago siya tuluyang bumagsak at mag-collapse. Pagkalipas ng ilang oras, nagising si Ethan sa ospital. Nang dumating ang doktor, sinabi sa kanya na siya ay may kanser sa utak at tuluyan na itong kumalat hanggang sa kanyang mga baga. Sinabi din ito sa kanya na makakatagal na lamang siya ng 3 buwan. Dahil dito,
Hindi na makakapagtrabaho sa CIA si Ethan kaya hiniling nila sa kanya ang kanyang pagreretiro. Bilang pasasalamat sa kanyang dedikasyon, binigyan siya ng isang agent ng CIA ng relo bago ito umalis. Lumipat ang eksena sa Paris. Papunta na si Ethan sa kanilang bahay. Pagdating niya, nagulat siya nang malaman na ang kanyang bahay ay inookupahan ni George at ng kanyang pamilya. Sa haba ng panahon, sila ay naninirahan sa bahay ni Ethan dahil walang nakatira dito. Pagkatapos, pumunta si Ethan sa istasyon ng pulisya upang hilingin na ma-evict ang pamilya ni George. Ngunit hindi siya natulungan ng mga pulis dahil may sariling batas ang mga ito na pinoprotektahan ang mga taong lumilikas sa season ng winter. Sa wakas, bumalik si Ethan sa kanyang tahanan at napilitang payagan si George at ang kanyang pamilya na manatili. Binantaan niya si George gamit ang baril at sinabing maaari siyang manatili doon hanggat susundin niya ang mga patakaran ni Ethan. Sa gabi, nagpasya si Ethan na manatili sa hotel at nagplay ng mga video ng kanyang anak na babae noong siya ay bata pa. Napagtanto ni Ethan na matagal na niyang iniwan ang kanyang pamilya para sa iba't ibang misyon ng CIA. Kinaumagahan, tinawagan ni Ethan ang kanyang asawa, si Christine, at humiling na makipagkita sa kanya sa opisina ng abogado. Doon, sinabi ni Ethan na siya ay may sakit, kaya nag-aasikaso siya ng ilang papeles para sa kanyang pamilya. Gusto rin niyang makilala si Zoe, ang kanyang anak. Pagkatapos, sinundo ni na Ethan at Christine si Zoe mula sa paaralan. Si Zoe ay naging malamig ang pagtanggap sa kanyang ama dahil nadismaya siya kay Ethan na palaging umaalis para sa kanyang trabaho. Maya-maya, ipinakilala ni Zoe sa kanila si Hugh, ang kanyang kasintahan. Binigyan ni Ethan si Zoe ng bisikleta, ngunit tumanggi siya at sinabing sasama siya sa kanyang mga kaibigan pauwi. Sinubukan ni Ethan na makipag-ugnayan sa kanyang anak at inanyayahan si Zoe sa hapunan. Matapos makilala si Zoe, inikat ni Ethan ang lungsod ng Paris sakay ng bisikleta na ibinigay niya sa kanya. Pagdating niya sa palengke, nakasalubong niya si Vivian, na sinusubukan siyang kausapin. Mukhang hindi interesado si Ethan sa usapan, ngunit nagbago ang isip niya nang ipakita sa kanya ni Vivian ang kanyang relo na pinalitan niya ng barya upang tawagan ang kanyang anak na babae pabalik sa Serbia. Pagkatapos, hiniling ni Vivian kay Ethan na makipag-usap sa kanya sa sasakyan. Ipinaliwanag niya na nagtatrabaho siya para sa direktor ng CIA at nasa isang misyon siya upang arestuhin si Wolf, at hiniling niya kay Ethan na makipagtulungan. Tinanggihan ito ni Ethan at nagdahilan na may iba pa siyang plano sa Paris. Pagkatapos, binigyan siya ni Vivian ng isang gamot na makakatulong sa kanyang sakit. Matapos makuha ang gamot, nagbago ang isip ni Ethan at tinanggap ang misyon ni Vivian na hanapin at patayin si Wolf. Kinahapunan, nagpunta sila Ethan at Vivian sa isang lugar para gawin ang misyon. Pinatay ni Vivian ang mga gwardya na nandoon, habang nagawa naman ni Ethan na matalo ang iba pang mga gwardya at ma-hostage ang kanilang pinuno. Pinipilit niyang paaminin ang lalaki tungkol sa kanyang nalalaman tungkol sa transaksyon ni Wolf, ngunit hindi alam ng lalaki ang tungkol sa account ni Wolf na tinanong ni Vivian. Di nagtagal, binaril ni Vivian ang lalaki dahil hindi nakuha ang impormasyon. Pagkatapos nito umalis sina Ethan at Vivian sa lugar. Sa elevator, tinulungan ni Vivian si Ethan na mag-inject ng gamot na ibinigay nito sa kanya. Hiniling ni Ethan ang lahat ng uri ng mga bagay bilang kanyang sweldo kapalit sa tulong niya kay Vivian na madakip si Wolf. Mabilis na inaprubahan ni Vivian ang lahat ng kanyang kahilingan. Pagdating ni Ethan sa bahay ni Christine, bigla niyang narinig si Zoe na sumisigaw, kaya agad siyang pumunta sa kwarto nito. Pagbukas ng pinto, nalaman niya ang dahilan ng pagsigaw ni Zoe matapos niyang makita ang magulong buhok nito. Maya-maya, dumating si Christine at pinagalitan si Ethan dahil sa pag-uwi ng late. Kaya ipinaliwanag ni Ethan na may nakilala siyang makakatulong sa kanya para sa kanyang karamdaman. Ngunit hindi kumbinsido si Christine dahil ipinapalagay niyang ito ay isang eksperimento lamang na ibinigay kay Ethan. Kinaumagahan, abala si Christine dahil pupunta siya sa London sa loob ng ilang araw. Makikitang masaya si Ethan habang nagpapaalam sa kanya dahil ngayon ay nakabalik na siya sa kanyang pamilya.
Nang nasa kusina na si Ethan, lumabas si Zoe na may bagong gupit. Sinetop niya ang telepono ni Ethan sa isang unique na ringtone para sa kung tatawagan siya nito. Matapos ihatid ni Ethan si Zoe sa paaralan, sinabi sa kanya ni Vivian na mayroon lamang siyang 3 araw upang madakip at para patayin si Wolf. Binigyan siya ni Vivian ng tseke na nagkakahalaga ng $150,000 para tapusin ang misyon. Hindi nagtagal, bumalik sina Ethan at Vivian sa kanilang misyon. Hiniling ni Vivian kay Ethan na hanapin ang isang lalaking nagngangalang Method upang matuntun si Wolf. Pagdating ni Ethan sa opisina ni Method, tinuya siya ng 2 gwardya dahil sa kanyang hitsura na shabby, kaya agad niyang binaril ang mga ito. Pagbalik ni Method sa kanyang opisina, nakita niya si Ethan na nakaupo sa kanyang mesa. Pagkatapos, agad siyang hinuli ni Ethan at dinala sa kanyang bahay para tanungin. Biglang nakatanggap si Ethan ng tawag mula sa principal ni Zoe na humihiling sa kanya na pumunta kaagad sa paaralan upang pag-usapan ang naging ugali ni Zoe. Si Ethan, na dumating sa paaralan, ay relax lamang na humarap sa naging kalokohan ng kanyang anak. Matapos makausap ang principal ng kanyang anak, bumalik si Ethan kay Method at dinala siya sa isang tahimik na lugar upang doon pahirapan. Sinimulan tanungin ni Ethan si Method tungkol kay Albino, ngunit biglang tumunog ang telepono ni Ethan. Si Zoe ang tumawag at humingi ng tawad para sa kanyang hindi magandang asal sa paaralan. Hiniling din niya kay Ethan na samahan siya sa pamamasyal, kaya sinabi ni Ethan na pupunta siya sa hapon. Bumalik si Ethan sa kanyang misyon at ngayon ay nasa isang hotel na siya upang makilala ang isang tao. Nang nasa kwarto na siya at may bantay na lalaki, tinawag ulit siya ni Zoe dahil hindi pa siya pinupuntahan ni Ethan gaya ng kanyang ipinangako, dahil ayaw ni Ethan na magalit ang kanyang anak, kaya't humiling siya kay Zoe na maghintay sa kanya at pinili niyang isantabi ang kanyang misyon. Sinamahan ni Ethan si Zoe na maglaro at magsaya sa isang palaruan. Pagkatapos nilang maglaro, dinala niya si Zoe sa isang kafe at hiniling na maghapunan at manood ng movie sa bahay. Sa kasamaang palad, napilitang tanggihan ni Zoe ang alok ng kanyang ama dahil may appointment siya kasama ang kanyang kaibigan. Mukhang medyo nadismaya si Ethan, kahit na alam niyang hindi niya mapipilit ang kanyang anak na sundin ang lahat ng gusto niya. Habang namimili si Ethan sa isang supermarket noong hapon, bigla siyang binaril ng isang lalaki. Sa kabutihang palad, lagi siyang nakasuot ng bulletproof vest kaya nakaligtas siya sa pag-atake. Nang papalapit ang gunman sa kanya, nagpanggap siyang patay, at nang nilapitan siya nito upang siguraduhin ang pagpatay, agad siyang inatake ni Ethan at nagkaroon sila ng isang labanan. Sa huli, binaril ni Ethan ang lalaki hanggang sa mamatay ito matapos siyang ma-corner, bago siya nasaksak ng lalaki gamit ang basag na bote. Matapos niyang ma-search ang katawan ng lalaki, natuklasan ni Ethan na isa ito sa mga tauhan ni Albino. Pagdating sa bahay, nakatanggap si Ethan ng voicemail mula kay Christine. Bago nito, tinanong niya ang pangalan ng kaibigan ni Zoe na pupuntahan niya, ngunit sinabi ni Christine na hindi pa niya kilala ang kaibigan ni Zoe. Pagkatapos, pumunta si Ethan sa kwarto ni Zoe, naghanap ng mga palatandaan, at nakakita ng mensahe mula sa isang tattoo parlor. Agad siyang pumunta sa tattoo parlor, ngunit hindi niya nakita ang kanyang anak na babae. Sa kanyang paglabas, napansin niya ang isang nakaparadang sasakyan at isang bag ni Zoe sa loob nito. Agad niyang kinuha ang bag ni Zoe at nakuha ang party invitation card nito mula sa anak ni Method. Dala ang card, dumiretso siya sa bahay ni Method at tinanong kung saan ang party. Sinabi sa kanya ng 2 anak na babae ni Method na ang venue ng party ay sa bahay nila Soiree. Sa pagpunta niya dito, nakita niya na ang bahay nila Soiree ay napakaingay, puno ng mga teenager na nagpa-party. Habang hinahanap ni Ethan si Zoe, bigla siyang nakaramdam ng pananakit ng ulo kaya nagpunta siya sa banyo. Doon, nakita niya si Zoe na binubuli ng ilang lalaki, kaya binugbog niya ang mga ito hanggang sa mawalan sila ng mga ulira. Pagkatapos, agad niyang kinuha si Zoe na lasing sa pakikipag-party mula sa lugar. Kinaumagahan, nagising si Zoe at nakita ang kanyang ama na nagbabantay sa kanya buong gabi. Nagtalo sina Ethan at Zoe tungkol sa nangyari kagabi, kung saan pinipilit siya ni Ethan mag-drive pauwi gamit ang kanyang bisikleta. Nagalit si Zoe at sinabing hindi siya marunong sumakay ng bisikleta dahil walang nagturo sa kanya, kaya't umalis siya.
Nang marinig yun, nagpasya si Ethan na turuan si Zoe kung paano sumakay ng bisikleta. Pagkatapos nito, bumalik si Ethan para kidnapin si Method, nakatatapos lang ihatid ang kanyang mga anak na babae sa paaralan. Gusto niyang ipakita kay Method ang isang bagay na kailangan para sa kanyang misyon. Samantala, kumuha ng briefcase ang ilan sa mga tauhan ni Wolf at sumakay sa isang kotse. Nagsimulang maghanda si Ethan, na kanina pa nakasunod sa kanila, sa pamamagitan ng paglalagay ng bomba sa kanyang binti. Gamit ang bisikleta, nilapitan ni Ethan ang isa sa mga sasakyan ng grupo at naglagay ng bomba sa ilalim ng sasakyan. Pagkatapos, pinuntirya niya ang kotse na may dalang briefcase, sa pamamagitan ng pag-detonate ng smoke bomb. Nang lumabas ang mga bodyguard, palihim na sumakay si Ethan sa isang kotseng puno ng usok at kinuha ang sasakyan para makatakas. Nang hahabulin na siya ng isa pang kotse na nilagyan niya ng bomba, sumabog ang bomba, at hindi na nila nahabol si Ethan. Matapos niyang kunin si Guido, ang lalaking may dalang briefcase bilang hostage, dinala siya ni Ethan sa kanyang bahay at tinanong niya ang mga code para sa trigger ng bomba sa briefcase. Matapos makuha ang code, pinuntahan ni Ethan ang anak ni George, si Abat, at hiniling sa kanya na palayain si Guido sa loob ng 2 oras. Sa gabi, si Ethan na natapos na ang kanyang misyon, ay pumunta kay Vivian sa isang bar at iniabot sa kanya ang isang briefcase para sa ginawa niyang misyon. Hindi nagtagal, ibinigay ni Vivian ang lunas sa kanyang karamdaman bilang kapalit. Maya-maya, bumalik si Ethan sa bahay ni Christine at nakita si Zoe na natutulog sa sopa. Pagkagising, hiniling ni Zoe kay Ethan na samahan siya sa party ni Hugh, ang kanyang kasintahan. Sinabi ni Zoe na hindi siya marunong sumayaw, kaya agad siyang tinuruan ni Ethan. Maya-maya, umuwi na si Christine at tila naantig matapos makita ang closeness ni Ethan kay Zoe, masayang nagpalipas sila ng gabi na magkakasama. Kinabukasan, si Ethan ay nakatanggap ng tawag mula kay Vivian, at sinabi nito sa kanya na si Albino ay nasa isa sa mga hotel sa Paris. Kaya agad siyang pumunta sa hotel at nagmatsyag sa labas. Nang iniimbestigahan niya ang sasakyan ni Albino, nakita niyang nandoon si Wolf. Sinisiguro niya na si Wolf ang nakita niya dahil minsan nang nakita ni Ethan si Wolf sa hotel ng Serbia sa kanyang huling misyon. Pagkaalis ni Method, ang driver ni Wolf, sinundan siya ni Ethan at aksidenteng nabangga niya ito sa likuran. Hiniling ni Wolf kay Method na pabilisin ang kanyang sasakyan, pagkatapos ay binaril ng mga tauhan ni Wolf ang sasakyan ni Ethan. Sa wakas, na-corner na ni Ethan ang sasakyan at nataman nito hanggang sa mahulog ito sa isang tulay. Tumakas si Wolf at Albino matapos mabangga ang kotseng sinasakyan nila. Sinubukan ni Ethan na tulungan si Method bago niya ipagpatuloy ang paghabol kay Wolf at Albino. Porsigidong hinahabol ni Ethan si Lobo at Albino hanggang sa istasyon ng tren. Nang sasalakayin na sana niya si Wolf, biglang sumakit ang ulo niya, at hindi nagtagal bumagsak siya sa sahig. Ipinaliwanag ni Albino kay Wolf na hindi na niya kailangang mag-alala kay Ethan dahil may sakit si Ethan at malapit nang mamatay. Nang makita niyang walang malay si Ethan, agad siyang kinaladkad ni Albino palapit sa riles para ipasagasa sa tren. Mabuti na lang bago pa man dumating ang dadang tren ay nagising na si Ethan at agad na inatake si Albino at itinulak niya ito sa riles, na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Pagkatapos nito, sinubukan ni Ethan na hulihin si Wolf, ngunit lumala ang kanyang kalagayan. Kahit na tinawagan pa niya si Vivian, hindi na nakuhang matapos ni Ethan ang kanyang mga salita at tuluyan na siyang nawala ng malay. Pagkagising, nakita niya ang sarili sa isang lugar na pagmamay-ari ni Vivian. Sinabi ni Vivian kay Ethan na lumabas na ang kanyang mga resulta sa lab, at sinabing matagumpay ang kanyang paggagamot. Di nagtagal, nakatanggap si Ethan ng tawag mula kay Christine na kailangan niyang umuwi bago pa ito makauwi ng late mula sa party ni Zoe. Nang magsimulang mag-alinlangan si Ethan na ipagpatuloy ang kanyang misyon, kinumbinsi siya ni Vivian na agad patayin si Wolf. Sa kabilang banda, sinabi ni Wolf sa kanyang mga tauhan ang tungkol sa pagbabago sa kanyang plano, at hiniling niya sa kanyang mga tauhan na dalhin siya sa bahay ng kanyang partner in crime. Samantala, bumalik si Ethan sa bahay ni Christine na maayos ang pananamit.
Namangha sina Christine at Zoe sa itsura ni Ethan noong gabing yun. Pagdating nila sa party, ipinakilala ni Hugh ang kanyang mga magulang kina Zoe, Ethan, at Christine. Ipinakilala rin ng ama ni Hugh ang kanyang business partner, na si Wolf, at nakipagkamay sila. Sa party, pinagmamasdan ni Ethan at ni Wolf ang isa't isa. Si Ethan, na alam na sasaktan ni Wolf ang kanyang anak, ay hiniling kay Zoe na sumama kay Hugh. Habang natuklasan naman ni Christine na nasa isang misyon siya matapos makita ang mga galaw ni Ethan. Sinabi niya na nadismaya siya sa pangako ni Ethan na titigil sa kanyang trabaho. Sa ganoong sitwasyon, sinabi ni Ethan na ipapaliwanag niya ang lahat mamaya, kaya nagalit si Christine at lumabas siya ng kwarto at nagpunta sa balcony. Sa kabilang banda, hiniling ni Wolf sa kanyang mga tauhan na patayin kaagad si Ethan. Nang sinamahan ni Ethan si Christine sa balcony, inatake siya ng mga tauhan ni Wolf. Tinapos sila ni Ethan sa pamamagitan ng paghagis sa kanila sa balcony. Ilang sandali pa, binaril nila si Ethan habang si Wolf ay nagtangkang tumakas sa pamamagitan ng elevator. Agad namang pinaputukan ni Ethan ang elevator hanggang sa huminto ito. Pagkatapos, agad siyang lumapit sa sirang elevator, binaril niya ang lubid nito, na naging sanhi para kay Wolf na mahulog kasabay ng elevator. Kasunod nito, nagtungo si Ethan sa ground floor at binaril ang lahat ng tauhan ni Wolf na humaharang sa kanya. Sa ibaba, ang nahulog na si Wolf ay malubhang nasugatan. Tatapusin na sana siya ni Ethan, ngunit bigla siyang nakaramdam ng pananakit ng ulo at tuluyan ng nawalan ng malay. Pagkagising ni Ethan, nakita niyang nandoon si Vivian. Kaya agad niyang hiniling kay Ethan na patayin si Wolf. Nang babarilin na ni Ethan si Wolf, naalala niya ang kanyang nakaraan. Tinanggihan niya ang kahilingan at sinabing pinagbawalan na siya ng kanyang asawa na gawin itong muli. Sa wakas, wala nang magagawa si Vivian kaya tuluyan na niyang binaril si Wolf hanggang sa mamatay ito. Sa pagtatapos ng pelikula, makikita si Zoe na naglalaro sa tabi ng dalampasigan habang si Ethan naman ay nagdedekorasyon ng Christmas tree. Maya-maya, dumating si Christine para magdala ng mga regalo para kay Ethan. Nang buksan na niya ang regalo, nakita niya sa loob ng parcel ang isang gamot para sa kanya na ipinadala ni Vivian. Mga kastig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like? Paki-follow and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!